Well mga ka-digital, masaya tayo na napagbigyan yung ating feeling na mayroon ulit yung Baron Digital TV Receiver. So kagandahan pa nun, ang binigay sa ating unit ngayon ay talagang bago talaga. Kasi yung una, demo unit lang binigay sa atin eh. Itong binigay sa atin ngayon, naka-plastic pa talaga lahat. Tulad ng remote. Pati yung adapter, nakabalot pa. Pati yung receiver. At may kasama pa siyang manual at warranty card. Warranty certificate. Mukhang ganito na siguro yung pambenta nila sa market. At least medyo mas matetest pa natin ang gusto yung Digibox. Alright guys, i-test na natin yung ibang mga features pa ni Digibox. Well guys, umpisa na natin yung pagsagot sa tanong nila ng ating mga viewers, ng ating mga subscribers sa video. Ang unang tanong mga ka-digital ay kay Sir Luigi Octaviano. Ang tanong niya, pag HD ready lang ba, di siya full 1080p? Sa settings, punta ka sa settings, press menu, tapos punta ka ng AV dito. Ang default niya ay 720p to 60. Pwede mong i-select yan 1080 and up to 1080p. Yan. So yan guys. Ang resolution niya ay up to 1080p. Well, ito nga pala sa question ni I'm Henry Mobile. May question siya about sa PVR. Ito nga pala guys, itong Baron Digibox, kaya niyang mag-record sa lahat ng channel. Hindi siya namimili ng channel. Lahat ng channel pwede mo siyang i-record. Pwede kang mag-direct recording sa Baron Digibox. I-press mo lang yung record button sa remote. Yan. Halimbawa yan, re-record natin yung GMA. Press record. Yan, initialize yung record. Tapos may kita mo yung letter R na maliit dun sa may kanan banda sa taas. Ibig sabihin nagre-record na siya. Siyempre need mo muna na may nakakabit na USB o kaya HDD sa USB port ng Baron Digibox mo para doon niya i-save yung mga i-record mo mga channel. Stop na natin. Mamaya guys, check natin yung mga record natin. Titest pa tayo ng ibang mga station. Record tayo ng TV5. I-record din natin yan para makita nyo na lahat ng channel pwede niyang i-record. Press ulit ang record button. Initialize yung recorder. May kita yung letter R na maliit sa bandang upper right. Stop na natin. Dito sa record manager, nandito yung mga nire-record natin ng mga files. Nire-record natin ng mga channel. Okay lang natin. Then ayan na mga ka-digital ang ating recorded na video. Test na natin. So ayan yung sa TV5 kanina. Ito naman yung sa A to Z. So yan guys, hindi siya namimili ng station, lahat kaya niyang i-record. Direct recording yan guys hindi pa yan yung mag-set ka ng oras at araw. Iba yung sa PVR na yan. So yan, successful naman ang ating direct recording. Sa settings niya mga ka-digital, meron ditong settings sa PVR. Dito sa PVR config, kung bagay set mo lang yung mga
settings dito kung naka-on o naka-off. Yan. Pero actually, hindi ka dito mag-record ng mga palabas. Kumbaga, isiset mo lang siya, yung mga configuration niya. Pero sa actual recording ng PBR, dito ka pupunta sa may timers. Yan. Dito mga ka-digital, pwede kang maglagay ng up to 20 plus na task sa kanya. Kung anong gagawin niya, kung mag-record siya ng palabas o lilipat siya ng channel o mag-standby lang siya. Pakita ko sa inyo guys, edit tayo ng isa. Ito yung date, kung ngayon mag-record ka ngayon. Tapos sa program name, right click mo lang, pipili ka kung anong channel ang gusto mong i-record. Halimbawa, Kalipap. Sa lahat ng channel kaya niyang i-record. Tapos yung start time, halimbawa kung anong oras siya magsisimula, bawa 09:05 o 9:04, halimbawa 9:04. Tapos yung duration niya, kung kano sa kahaba, halimbawa mga 2 minutes. Tapos yung mode niya, kung isang beses lang sa gagawin, araw-araw, lingguhan, o tuwing weekdays lang o buwanan. Lagyan natin once. Itong type niya, kung mag-record siya, lilipat siya ng channel, standby o mag-on siya. Gawin natin recorder. So okay na yan. So yun yung task natin. Hintayin natin mag-take effect yung nilagay natin na task. So 9:03 pa lang, integrate na lang natin. Ayan na guys, ginagawa na yung nilagay natin na task. Nag-record na sa Kalipap sa 9:04. Kita nyo yung maliit na R sa upper right. Na-record na ng mga sa loob ng 2 minutes, i-record na yan. Palabas na yan. So stop na natin guys. Stop. Tapos check na natin yung recorded file niya sa multimedia. Sa record manager. Yes, okay. Ito yung file na i-record niya. Yan o. Yung output file niya is .tsv file. Yan yung pinaka-output file niya. Well, punta naman tayo sa tanong ni Sir Ben Istas kung boss play all ba yung pag-multimedia niya. Well guys, try na natin ng kanyang multimedia, kanyang movies, kung ano mga format na pwede niyang may play. So, try muna natin mag-play isang MP4 movie na mula sa YouTube para may pakita natin na meron siyang audio at video. Yung iba kasi parang hindi supported yung audio. Pero lahat naman to na-play sa may laptop. Maliban na lang sa FLV file na nasa demo video. Try muna natin guys yung try mo natin isang movie na supported na yung audio at video. Yan guys. Dito naman. Pwede yan guys, gumagana yung audio at video niya na MP4 file from UK. The loser of the hay race. Come on, where you going? Try naman natin yung ibang format. Meron tayo na download dito na demo file. Yung iba kasi hindi nyo na-play, baka hindi supported yung
yung codec. Try natin mga ka-digital. FLB. No audio. Ibig sabihin niya supported yung audio. Pero may video sa mga ka-digital. Parehas din ni MPEG. No audio din. Siguro depende sa compression ng mismong file. May video pero walang audio. Itong VOV, ganun din. So di natin alam kung anong dahilan. Baka nga sa codec. Itong AV. Pero itong AV meron siyang audio. Hindi natin marinig. Itong M4B meron din. May audio at video din. Itong MKB meron din. Itong MOB meron din siya. Supported na rin. Itong MTS unsupported audio din. So hindi lahat compatible sa ano. So yung MP4 na galing EFI sigurado meron. Well, para naman sa question ni Sir John Louis Deligero, sa edit program, pwede pong ma-remove yung mga encrypted channels, di ba? Well, papakita ko sa inyo guys. Pwede po tayo mag-delete ng channel kung anong channel na gusto natin i-delete sa my channels list. Punta tayo ng channel manager. Tapos dito, pwede kang pumili kung anong gusto mong i-delete yung isang channel. Halimbawa, itong channel 36. Ang gagawin mo, nakalagay naman sa screen, press mo yung green para i-delete. Ang password niya ay 4 na 0 din. Ang tatanong siya, delete selected channels. Press natin yung yes. Yan mga ka-digital, wala na yung isang sub-channel ng GMA. So pwede kang mag-delete ng channel sa Baron Digibox doon sa channel manager. Try pa natin yung isa. Delete ulit. Yan. Okay. So yan Sir John Louis, nasagot na natin yung question mo. At sa hiling mo na isama sa ating next video. Pakita ko rin sa inyo mga ka-digital yung pag manual scan para maibalik natin yung sub-channel ni GMA. Pag manual scan, punta ka ng installation, punta ka sa etong ito mga ka-digital ang pagma-manual search. Supported na yun ng manual searching sa Baron Digibox. Bigyan natin yung frequency ni GMA. Or 79. Tapos okay, start the manual search. Yan, select yes para bumalik yung channels ni GMA na dinelete natin kanina. Yan, okay na guys, ganyan ang manual searching sa Baron Digibox. Nakita mo rin yung strength at quality para pag nag-troubleshoot ka, meron kang guide. Sabi nga natin sa mga troubleshooting natin sa paghanap ng mga channels, ito palagi ang guide mo sa paghanap ng mga channels na hindi mo masagap
baka available naman. Nakita mo naman agad yan sa mismong strength at quality ng yung Digibox. Well, test natin guys yung USB tolan na kinabit natin kung uubra ba. Test natin yung YouTube. So yan guys. Yan mga ka-digital, hindi siya umubra. Open video display. So hindi pwede yung USB tolan. Hindi ko lang sure kung sa compatibility kasi yung USB tolan ay 3.0 yun eh. Ito kasing Baron Digibox ay ang support lang niya ay USB 2.0. Kaya ito naman ang kanyang EPG. Yan. Kung gusto mo ng weekly, press mo yung kulay red. Yan. Kaso ngayon wala pa siyang available na ano.